mag-aaral ng baitang pito at naglalayag muli sa pagkatuto. Hanggang sa mauwi na sila sa tinatawag nating kolonyalismo. Ang kolonyalismo ay nagugat sa salitang Latin na colonus na nangangahulugang magsasaka. Ngunit ang pinakapakahulugan nito ay patakaran talaga to, no, ng mga mananakop ng isang bansang malakas. No? Sasakupin niya para makuha niya yung likas na yaman. Ano pa? Kokontrolin dapat ng isang dayuhang bansa, no, yung mahihinang bansa. Karaniwang bansa yung nakolekta o na-control yung mga taga-Asia at taga-Africa. At tuwiran na pinamamahala ng mga dayuhan, yung ekonomiya at pamahalaan. Sila mismo yung nag-take over ng lugar. So ano pa ang mga dahilan? Bakit nakarating dito? So yun nga, kinakailangan nilang matugunan yung malaking pangangailangan ng Europa. At that time kasi dahil nga umuusbong, naging modernisado, kakailanganin nila hilaw na sangkap. At may bago silang mga produkto, kailangan nila na mapagbebentahan at mapaglalagakan ng mga produkto. Kaya nga sila mananahan din kalaunan sa mga bansang sinakop nila sa Asia. Of course, yung eksplorasyon o pagtuklas, nabatid na to kanina, pagbabago ng ekonomiya at teknolohiya, yun nga yung isang epekto ng mga pagkaroon nila ng astrolabe, kompas, na nakatulong sa kanila sa paglalayag. At yung preservatives, no? Tsaka yung mga pampalasa rin. Yung mga hiyas, ginto at pilak, kasi nga panahon ng merkantilismo na. No? Kompas at astrolabe. At yung merkantilismo. Okay? So yan yung mga bagay na dapat natin yung tandaan. Kapag tinalakay natin, paano nauwi sa kolonyalismo? Ano naman yung imperialismo? Pareho ba to? Di ba parang nagtatayo ka rin naman ng imperyo kapag nananakop ka? Hindi lang yun. Sa imperialismo, ito ay nagmula sa salitang imperium. Isang salitang Latin na nangangahulugang command. Mayroon na siyang utos. Mayroon na siyang pagpapanatili ng kontrol. Kasi nga, dominasyon na ito ng mga pangyarihang bansa. Kokontrolin na ng mga pangyarihang bansa yung politika, kabuhayan at kultura ng isang bansa. Na maliit na bansa na sinakop niya upang maging pandaigdigang makapangyarihan siya. Di ba nga, nasabi nga natin, labas sa pag-impok ng ginto at pilak, magkakamal din siya ng kapangyarihan dahil sa lawak ng mga lupain na masasakop niya. At yun na nga yung imperialismo. Yun na yung rurok na nasimulan ng kolonyalismo. Sa kolonyalismo kasi nananakop ka lang ng lugar para kunin mo lang yung likas na yaman. Ito sa imperialismo, talagang panghahawakan mo na, no, yung mga iba't ibang aspekto ng pamumuhay sa bansang nasakop. Kaya naman, ang isang makapangyarihang estado, sa pilitan niya nakokontrol yung maliit. Diba? Ang focus, makontrol ang politika at ekonomiya talaga. Pag nakontrol kasi ang politika at ekonomiya, susunod na lang din yung pamumuhay ng tao. Ito ay kumpletong dominasyon ng isang makapangyarihang bansa. Kaya naman, makikita natin, yung mga pangyarihang estado, sa pilitan niya makokontrol o kukontrolin yung mga maliliit na bansa. Basta ang focus dito, makontrol yung aspekto ng pamumuhay, partikular sa politika at ekonomiya. Dahil sa oras na makuha na ang politika, ibig sabihin makokontrol na ng mga imperialistang bansa, yung mga pinuno o yung mga leader nito. Gayon din kapag ekonomiya, syempre kabuhayan ng isang karaniwang tao at yung pangangailangan, no? Pangangailangan, kagustuhan at mga resources ng isang bansa ay ma-exploit niya o magagamit nila. Yun ang pinakahalaga sa imperialismo. Kaya ang isang forma ng imperialismo, makikita natin, yung tinatawag nating economic imperialism. Pag sinabi natin economic imperialism, malinaw dito na isang pribadong kumpanya mismo, no? Kahit na isang pribadong kumpanya mismo na namumuhunan sa bansa, ng isang mahinang bansa, nakokontrol niya yung mga patakaran para maging pabor sa kanya. O halimbawa natin, kunwari lamang, ang isang dambuhalang kumpanya, hindi ako nag-i-endorse dito, kunwari, McDonald's. Dahil sa pagiging dambuhalang kumpanya ng McDonald's, nagiging malakas ang kanyang pagiging imperialista rin sa pamamaraan na nakakapag-control siya sa patakaran. Halimbawa, pwedeng mayroon siyang patakaran sa paggawa na hindi niya sinusunod kahit na patakaran niya sa paggawa sa bansang yun. Kumbaga, napapa-adjust yung bansa dahil
Ang laki ng naitutulong ng isang pribadong kumpanya na to sa atin. So, ganun yung isang forma ng economic imperialism. Ang protektorado naman, makikita natin dito na may mga pagpapahintulot sa mga lokal na pinuno. Halimbawa, si Leader A, atangan mo ng responsibilidad at hinayaan mo siyang mamuno kahit papano. No? At sa oras na si Leader A o si Pinuno A ay kinalaban, automatic kung kalaban mo rin yun kung ikaw ay isang bansang nananakop. Yun yung ibig sabihin ng protektorado. Namamahala sila dahil kontrolado sila ng isang malakas na bansa. Yung mga lokal na pinuno na yun. At sa oras na maharap sa digmaan, poprotektahan mo sila. Okay? Ang sphere of influence naman, ito yung impluensyang mananatili na mula sa isang malakas na bansa. Di ba? Kinokontrol o nasa impluensya ng mas malakas na bansa upang hindi sila sakupin. Yun yung sphere of influence. Dahil nga nasa ilalim na siya ng jurisdiction o pamumuno ng isang malakas o nananakop na bansa. Concession ang pamamaraan na tawag kapag pinahihintulutan yung mananakop na magamit yung teritoryo at likas na yaman. Isang magandang example nito, yung Thailand, no? Punong-puno ng concession yan kaya hindi sila tuluyang sinakop. Kasi puro sila agreement na ito, sige, papayagan namin itong magamit ninyo. Concession yung tawag doon.